Good day sa inyo, netizens. This is Adrian at dahil Halloween ngayon, Halloween special din yung ating bagong i-unbox at i-review na sapatos. Excited na ako. Medyo malaki siya. Tingnan natin. So ito, nung nakaraan nga ay nagkaroon ng sale sa Nike app na 30%. At dalawa tong binili ko. Isang Nike Elite Crew na ang presyo ay 645 pesos. Kulay black naman yung binili ko para maiba naman. Mamaya makikita nyo yan kapag tinry ko na tong ating nabili na Ja Morant na Halloween special. Which is yung zombies. Medyo pinanginayangan ko is nagkamali ako dito. Hindi ko nailagay yung promo code. So hindi ko nakuha yung 30% off. Pero recently, kapag dalawa yung binili mo, may 30% off. At sold out agad itong sapatos na to, netizens. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron pa sa ibang shop. Gaya na sa Titan, may nakita pa ako. Marami pa naman. Ito kasi dahil Halloween ngayon, yan na siya. Excited na ako. Yan na siya, netizens. Ayan, no. Napakaganda. Green na green, di ba? Okay, ito siya. Ang Ja 1 na zombie. Kung tawagin nila to ay zombie. Yan. So, for the box of Ja 1, it's actually medyo maganda rin yung box niya, no? Kulay powder blue, tapos yung tatak ni Ja Morant. Pati dito nakasulat Ja Morant. And then, ayun lang. So, Line Blast, oil green, and black yung kanyang color combination. So, mahilig kasi tayo mga Pinoy sa mga parang sulit na sapatos. At isa tong Ja 1 sa medyo nakikita kung parang nasa ganong category. Ang presyo pala nito ay 6,895. So, napakaswerte nung mga nakuha ng mga 30% off, no? Dahil napakalaki na naniles ng mga yon. So, tignan natin kung first yung looks niya, kung bakit siya naging Halloween special. Una sa napansin ko yung swoosh niya. Ayan, no, kakaiba. Medyo may pagka-Halloween nga talaga. Ayan, no, may mga spikes, tapos para siyang hunted. And then dito sa may bandang heel part sa likod ay merong mga kamay ng zombies. And then our Nike swoosh. O, diba? Ang astigas. Dito kamay din pala sa kabila na swoosh niya. And then dito may nakasulat na Kari. I think ito is dedicated or pangalan ng anak ni Ja Morant, si Kari. So kung makikita nyo kasi yung unang mga tingin ko na sapatos, pag nakita nyo yung Ja Morant, parang super compact lang siya at simple lang siya na sapatos. Pero maganda yung pink ngayon na bagong labas. I think nasa day 1 edition din yata yun na parang pastel pagka-pink niya. Napakaganda nun. Ang pinagmamalaki kasi ng Ja Morant, yung kanyang pagiging simple pero yet super balanced sa sapatos na to. Kung makikita ninyo yung kanyang pattern at of course nakalagay pa dyan is yung kanyang extra durable rubber or XDR na alam naman natin ay good for indoor or outdoor and especially will perform good even on dusty courts. At dahil dyan sa aggressive pattern na yan, napaka-superior ng kanyang traction. Mapapansin nyo din na tatagal talaga to sapatos na to at masusulit nyo siya kasi pansin na napakakapal ng kanyang pinaka-outsole dito. No? Sobrang haba. Kapag hinawakan mo siya, no? Bago mo ito mapudpod, sigurado napakaraming laro na ang magagawa mo dito. At the same time, it will perform well kahit madulas yung inyong paglalaroan. Iba medyo pinupunasan pa siya pero hindi naman to kapitin ng alikabok itong gantong material kaya may enjoy nyo talaga to dahil hindi na kayo masyadong punas ng punas sa sapatos ninyo. Nakafocus na lang kayo sa game. Yun yung isa sa magandang feature netong Ja 1. Bukod pa doon ay makikita din natin dito sa ilalim yung Ja Morant na logo niya. And then meron din pala nakasulat dito sa may 4-foot outsole niya na start from scratch. Wow, galing, no? And then of course our Ja 1 na logo dito naman sa kanyang bandang heel part. Kung makikita nyo sa heel part niya, meron naman siyang decent na compression here. Tapos, medyo curved naman yung kanyang pinaka-toe part. Ito maganda sa kanya, medyo kung mapapansin natin ay somehow, may pagka-flexible yung ating bandang 4-foot. Not so much, pero may enjoy nyo na rin to on courts, lalo na sa mga medyo shifty players. And one thing na napansin ko is medyo mataba yung kanyang pinaka-base. And that's also good for stability, lalo na sa mga medyo malalaking players. Now, for the fit, kung mahilig kayo sa snug fit kagaya ko, you can go through to size. Pero ako, I always go half size pagdating sa mga basketball shoes. Pero snug fit na itong kanyang pinaka-sizing. So, if you're a wide footer, I highly recommend na mag 1 full size up or 1 inch na allowance para mas ma-enjoy mo siya. Kung hindi kayo mahilig sa snug fit. Or half size up para sa hindi masyado mahilig sa snug fit. Pero ako kasi gusto ko yung snug fit or medyo masikip pagdating sa sapatos. So, I will enjoy this. For the caution, lalo na dito sa may bandang heel part, actually may nakasulat din pala dito. Midnight Series, ayan nakasulat. That's Ja. Sa heel part, somehow, on the regular side lang siya. Mabo-bottom out mo pa rin siya kapag naglalaro ka or lumapat ka sa sahig. Pero hindi naman to the point na medyo masakit na sa paa. And then for the 4-foot caution naman, dito sa bandang ito, ayan, makikita natin, ay meron tayong air zoom technology. Pero hindi ito yung super insane na mga air zoom na kagaya sa ibang series. This one is medyo saktuhan lang yung kanyang air zoom unit. Pero ma-enjoy mo na rin siya. To think for this price point, napaka-competitive na nung zoom unit niya dito sa
sa bandang forefoot. For the materials naman, you can see some ballistic mesh here and meron tayong synthetic leather here. Tapos tawag nila dito is strap. Parang hindi naman siya mukhang strap. Parang naputol kasi, no? Hindi siya mukhang strap pero tawag nila dito is strap. Kung makikita ninyo, manipis lang yung kanyang material at saka minimalist. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya yung stretchable. So, napakaganda ng support niyan pagdating sa court. Ayan, no? So, kahit manipis siya, good pa rin yung kanyang support. Then, para naman dito sa kanyang tongue part, medyo maganda rin yung kanyang cushion. Yung mga materials na makikita mo sa kanya ay hindi mukhang cheap. So, meron din tayong ballistic dito. May bandang mid, upper. At saka napakaganda rin ng cushion niya para dito sa may bandang ankle area. One thing also na napansin ko is medyo matigas yung kanyang internal TPU or tinatawag natin na thermoplastic polyurethane dito sa internal niya pagdating dito sa may heel part. Pati na rin dito sa medyo middle part. Kaya kahit na medyo nagagalaw-galaw ka, ay stable yung inyong paa doon sa loob. So, napakagod ito for shifty players. Na-combine pa doon nga sa malapad niya na base. So, timbangin naman natin siya left muna. For the left, we have 345.6 grams. And then for the right, we have 344.8 grams. Somehow, sa kanyang category, medyo light na siya. Pero hindi siya yung pinakamagaan na sapatos na pwede nyo mabili ngayon sa merkado. Actually, ngayon sa collection ko, feeling ko na pinakamagaan ay yung Tatum 1. Mas magaan pa siya compared dito sa Kobe Halo Pro Throw na nasa likod ko. Also, one thing na napansin ko is yung dito sa may kanyang tongue part, no? Brown pala yung kanyang pinaka-tag dito. And also red yung Jamorant logo. For the breathability naman, itong kanyang pinaka-ballistic mesh dito actually ay hindi masyadong pasok yung hangin even kung makikita nyo sa malapitan. So this is more on the warm side of the shoes pero visible naman na medyo malalaki yung kanyang mga vents dito kaya somehow makaka-feel naman tayo ng konting breathability but compared to my other shoes medyo on the warmer side siya. Now, para naman sa mga nagtatry na or gusto itong gamitin sa off-court o kaya naman maybe pang workout, somehow mafe-feel nyo yung pagka-snug fit niya lalo na dito sa may bandang toe part. So I think it will not be that comfortable compared ipanglalaro nyo siya sa court or depende nga sa size na kukunin ninyo. Pero dito sa size na ito, ang nararamdaman ko is mas gusto ko siya sa basketball court compared so kung ipanggagala mo siya, panglalakad. Pero pwede naman. Sa ating mga Pinoy, hindi naman tayo ganun kaselan eh. So okay naman siya kung gusto mo ipang workout, ipanggala, pang off court. It's really good. Ang designer nga pala nitong Ja 1 ay yung designer din ng Kyrie 4 up to yung latest na Kyrie shoes sa market. Kaya kapapansin ninyo, napakaganda rin talaga ng design niya. No? Look-wise, ang pinaka siguro favorite ko dito is yung kanyang traction and also yung kanyang support. Yun yung mga nagustuhan ko dito. And of course, I will update you guys once na panglaro na natin siya sa court. Excited ako kasi palalaro na natin ito bukas. While shooting this bago mag-Halloween. So, for my honest opinion naman, pagdating dito sa colorway na ito, ang ini-expect ko medyo mas pastel pa siya or medyo mas light pa siya sa personal. Pero super green niya pala talaga. Somehow pastel na din, pero matingkad pa rin yung pagka-green niya. Somehow reminds me of yung Grinch series natin, bawa sa Kobe, ganyan. And alam naman natin yung green, no? Medyo mabenta sa ating mga Pinoy, lalo na kapag papalapit ng holiday season. So, ito naman is Halloween special or zombie kung tawagin nila. Pero isa sa mga sure dito sa colorway na to ay sobrang pansinin niya sa court kapag suot-suot mo na. Napakaganda nito sa court. And also, nagustuhan ko, magkaiba pala yan. Nike swoosh here, tapos 12 naman dito sa kabila. And to summarize this review, for its price point na 6,895, less than 7,000 tong sapatos na to. So, sa mga signature shoes, medyo nasa entry level pa siya kung tutusin. And alam naman natin mga Pinoy, di ba? Sobrang hilig niya doon sa mga sapatos na talagang feel mo maa-ROI mo or return of investment mo sa paggamit. At isa tong Jamorant sa talagang maire-recommend ko na talagang sulit na sapatos. Kung makikita mo pa lang siya, compact na talagang sarap ipangharabas. And alam mo durable yung sapatos. Unang tingin pa lang. It is something na gusto ko talagang gamitin. And what do you think? Nedises, nagustuhan ba tong Ja 1? Especially itong Halloween or zombie na edition. Anong pinakagusto nyong kulay ng Ja 1 series? Comment nyo naman sa ibaba para ma-check natin in the future. Ano pa mga ibang sapatos kaya ang pwede nating i-review? Next, comment your suggestions below. And also, dahil Halloween na, ay tutuloy na natin yung ating Calm Slide na giveaway. And hopefully soon, siguro pag lumaki pa tong aking page, ay makapag-giveaway na rin ako ng sapatos. Yun yung goal ko makapag-giveaway din ng sapatos. Kasi ang dami nagpi-PM sa akin na magagaling mag-basketball, pero hindi sila nagkakaroon ng chance na mabigyan ng magandang sapatos. So yun yung goal ko. Sana mag-grow pa tong page natin
natin para alam nyo yun, kapag may mag-sponsor na rin sa atin ng sapatos, makapag-giveaway na rin ako ng mas marami. Yun yung goal ko talaga dito sa page na to. And para sa mga bibili pa lang ng sapatos, bago kayo bumili ng sapatos, makapanood muna kayo ng review. So, yun lang naman. Full information lang naman yung gusto ko ihatid sa ating mga netizens dyan. Yun lang, netizens. Again, this is Ned Adriano. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart and follow this page for more. This is another episode of Sneaker Ned. See you in the next vlog. Bye-bye.